Babatiin ko na lang kayo ng magandang umaga mga buddy. Kasi sigurado kung mapapanood nyo to, umaga na dyan sa Pilipinas. Itong video na to ginagawa ko gabi pa lang dito sa Saudi Arabia. So alas 6 pa lang ng gabi. Bago tayo dumako sa ating main topic, tingnan muna natin itong survey dito sa Publicus Asia. So ito ay Executive Summary Findings of 2021 Pahayag Quarter 3 Survey from October 11 to 18, 2021. So itong Pahayag Quarter 3 Survey, ito ay isang independent and non-commissioned poll done by Publicus Asia. Tapos itong Quarter 3 nga na ito ay dapat ginawa pa noong September 2021. Pero inadjust nila para makilatis din nila itong mga magpa-file ng COC. So ito ay mayroong 6 modules. Ang una ay yung state of the economy and economic prospects. Then number 2, national issues. 3, scorecard for national leaders and institutions. And 4, emotional quotient of incumbent and prospective leaders. 5, media consumption habits and media trust. And number 6, election preferences. So ilan lang yung ating tatalakayin dito at sisilipin yung kanilang sa survey. So yung una, state of the economy and economic prospects. National issues, number 2. So dito sa national issues, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating makita dito. So may perception on national issues, approval. Sa may table 9, ito naman yung perception on national issues. Top issues for the president to focus during the remainder of his term. Pinaka-priority ng ating Pangulo itong Philippine economy. So sa rank 1 may 29.3, sa rank 2 19.6, rank 3 12.5 at may total na 61.4. So ito yung mga binigyang priority ng ating Pangulo, ng ating gobyerno. Then sumunod yung COVID vaccine, then yung jobs, corruption, education, poverty, etc. Okay, so dumako tayo dito sa number 3 sa scorecard for national leaders and institutions. Sa table 11 indicates that PRRD approval rating rebounded slightly from 58% noong second quarter at naging 60% nitong third quarter. So tumaas ng 2%. Sa Vice President naman natin, kay VP Robredo, staying on level with an approval level of around 31% and a disapproval level of 40%. Ayan. So ang AFP, TESDA, DOST, and DSWD again garnered high approval ratings. Okay, so dito tayo sa personalities, top 5 personalities approval scorecard. Nangunguna si PRRD na may total approval na 59.8 at ang total disapproval ay 21.4. So sunod si Tito Sotto 33, then may total disapproval na 27. Si VP Leni may approval na 31, then total disapproval naman na 40. Okay. So dito sa institutions ay nangunguna ang AFP, then sinusundan ng TESDA at ang sumunod ay Philippine Air Force. Then dito naman sa Senators Approval Scorecard, ayan. So pinakamataas si Grace Poe 49, Marcos 46, si Pacquiao nandito sa 29.86, ano. So almost nasa last na rin siya. So sinundan ni Lapid, Revilla, then De Lima. So ito yung mga dati pang mga senador. Sa top 5 personalities trust scorecard, nangunguna pa rin si PRRD. Sa total high niya ay 52% at total low ay 23%. Ayan. VP Leni, total high 22% and total low 46%. Then dumako tayo sa ating main topic. Meron na naman tayong narinig na pahayag ni VP Leni. Kung ako pala rin, hindi ko gagawin sa Vice President yung na-experience ko as Vice President ngayon. Kasi ang paniniwala ko, ang bansa natin yung magbe-benefit kung ang President at saka Vice President work well together. Kahit sino yung maging VP, bibigyan ng malaking role sa pamahalaan dahil yung pagkakaintindihan namin magre-resulta ng maraming kabutihan para sa bansa natin. Ito ay October 29 niya ipinahayag. So today lang. Ang masasabi ko nandito, di ba ilang beses binigyan ng pagkakataon ni PRRD na makatrabaho ng maayos itong si VP Leni, yung sa drug czar, di ba? Pero anong ginawa niya? Siya lang naman yung hindi nakikipag-cooperate sa ating gobyerno eh. Siya yung palaging kumokontra. Ay kung sa halip na ang ginawa niya ay nakipagtulungan na lang siya, ay di sana mas maganda yung kahihinatnan at mamahalin pa siya ng mga tao. Hindi yung katulad ng mga ginagawa niya na puna lang siya ng puna, tira lang na siya ng tira kay PRRD sa Duterte administration.
na hindi naman dapat gawain ng isang vice president. Dapat ang vice president ay palagi nakasuporta sa presidente kung ano man yung mga gustong proyekto or gustong mga modernization na gagawin ng Pangulo or ng gobyerno. Dapat nandun din ang vice president. Hindi yung parang siya yung nagiging kritiko na lamang, no? Nagiging kritiko siya ng ating presidente. At lahat ng mga proyekto ng presidente, kinokontra niya. Meron siyang nasasabi. So, itong pahayag ni VP Leni, hindi ba dapat ito ay patama rin sa kanya? Siya lang yung kikilala ko na vice president na hindi nakipagtulungan sa kanyang presidente, sa gobyerno. Siya yung ginawang pinaka-leader ng oposisyon na kumukontra sa bawat proyekto na ipinapatupad ng gobyerno. Ang masama pa nito, ipinapahiya pa niya sa international community, sa ibang bansa, ang ating gobyerno. Hindi lang si PRRD ang kanyang ipinapahiya, kundi pati na rin ang buong Pilipinas. Tapos may gana siyang sabihin ng ganito, na kapag siya naging presidente, bibigyan daw niya ng malaking role ang vice president. Ginawa na yan ng ating mahal na Pangulo sa kanya. Pero anong ginawa niya? Sa halip na magtrabaho siya, sa halip na gawin niya yung kanyang best, ay binaliwala niya ito at kinokontra pa niya kung ano man yung mga programa ng gobyerno. Hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ni VP Leni. So yan po yung ating isang issue. At itong isa naman ay ang pahayag naman ni Isko Moreno. Hindi ako anak ng presidente, hindi ako namimigay ng ginto. Mag-ingat kayo, tanso yan. Baka matanso kayo. Pero maswerte ako sa magulang kasi kahit mahirap kami, hindi nagnakaw ang nanay at tatay ko. Itong si Isko, iba rin ang diskarte nito. Ang ginagawa niya, tumitira siya pero hindi niya pinapangalanan. Pero alam naman natin kung sino ang gusto niyang tukuyin dito. O sino bang kakandidato sa pagka-presidente ang may tatay na naging pangulo? O di ba si Bongbong Marcos? Alam niyo sa totoo lang itong mga kandidato natin sa pagka-presidente, ilan lang ang hindi ko naririnigan ng nagpapatama sa kanilang kapwa kandidato. Si Bato, narinig ba natin si Bato na tumira sa ibang mga presidential aspirant? Si Ping Lacson, tahimik lang siya, no? Pero itong si Isko, si Leni, si Pacquiao, ang ingay nila. Ang titindi talaga. Isa lang yung pinatatamaan palagi nila. Si Bongbong Marcos, hindi ko alam kung anong meron kay Bongbong. Siguro mga to, insecure na talaga kay Bongbong eh. Si Pacquiao, ganun din, di ba? Noong isang araw, nagpahaging din kay Bongbong, itong si Leni. So sana sa mga ito, kung medyo insecure sila kay Bongbong Marcos, alam naman natin na si Bongbong ang nagtatap sa mga survey, sa kalye survey. Hindi matatawaran yung mga pinapakita o mga sinasabi ng ating mga kababayan. Okay, tingnan nga natin dito sa Publicus, kung anong rate ni Bongbong, nalimutan natin tingnan kanina. So ito, sa senator pa to eh. Nasa 46 siya, yung total approval niya, 23 naman yung total disapproval. Okay. So ito, sa presidential preference, dito sa Publicus Asia, si Bongbong Marcos pa rin ang nangunguna, no? Na may 49.3. Sa NCR, meron siyang 40.7. Sa NCL, 55.7. Sa Southern Luzon, 38.2. Visayas, 44.7. Mindanao, 62.5. Pumapangalawa lamang si VP Leni na may 21.3 ang total niya, no? Si Dumagoso, 8.8. Okay? Si Pacquiao, 2.8. Kaya naman pala insecure tong mga to eh. Kitang-kita naman eh. Di ba? Dito sa table 26, sinasabi dito na si Bongbong Marcos emerging as the front runner in the pahayag quarter 3 at 49.3%. Leni Robredo placed second with 21% and Isko Dumagoso placed third with around 9%. Ping Lacson and Manny Pacquiao are nominally tied at fourth with around 3% apiece. So may karapatan naman talaga pala sila na ma-insecure at tumira kay Bongbong kasi si Bongbong yung pinakamataas, nasa 49.3, samantalang sila nasa baba lamang. Okay, so pabayaan na lang natin sila, tingnan na lang natin at ang taong bayan na lang ang huhusga pagdating ng eleksyon kung sino talaga yung karapat-dapat. Pero sa ipinapakita mga survey, alam na naman natin kung sino ang tatanghaling kampiyon dito. Huwag lang madadaya muli, no? Sa Vice President, si Bongo, pinakamalakas, no? 24%.
Then si Willie Ong na 19% at si Tito Soto na 17%. Ayan. Si Sana All, Kiko Pangilinan, 12.3. Sana all may sariling tahanan. Si Atienza ay nasa 2.6. Siguro mapapasigaw na lamang si Kiko ng Sana All kay Christopher Bongo. Okay, so dito naman sa Senate, ang nangunguna si Escudero, nasa 58.33. Pumapangalawa si Tulfo. Nako, medyo mataas yung ano ni Tulfo, pero tingnan natin pagdating ng election kung tama ba itong magiging kapalaran niya. Dito sa survey, pangalawa siya eh. Dito na nagtatapos yung ating reaction dito sa mga pahayag ni Lenny Robredo at saka nitong Cisco, at saka dito sa may Publicos Asia na survey. So tingnan nyo yung kanyang website at para makita nyo rin ng personal itong kanilang ginawang ito. Napakaganda, talagang kompleto sa Ricardos. Okay, so walang iwanan para sa bayan. Muli ito si Iman Supremo. See you next time mga buddy.